Another day and another episode ng ating pag-uusapan ngayong araw, kaya naman tara at samahan niyo ako. Hello everyone, kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. In the past days and almost a week ago ay naminsala ang tinaguriang super typhoon na si Uwan in most areas sa Pilipinas. And kabilang na dyan ang Northern Luzon na isa sa mga hindi nakaligtas sa hugupit at lakas ng hangin na naging sanhi ng mga pinsala sa ari-arian at kabuhayan ng maraming mga tao. And buti na lang, maaga naming nilikas ang mga tanim kong bougainvillea. And if matatanong nyo kung kamusta sila, okay na okay sila dahil ayaw natin na magaya sila ulit nung bagyong Emong. And I have a video kung paano yung naging itsura nila that time. And today, I will be sharing with you the pre-Uwan episode, kaya naman tara at samahan nyo akong talakayin ang ating paksa ngayong araw. So these are my bougainvillea varieties dahil hindi lang dalawa ang andito sa dalawang puno na ito dahil maraming varieties. So multi-grafted bougainvillea ito. And unahin na natin itong isang puno ng bougainvillea na uprooted, and under this ay may 4 na varieties, and to name them, andyan si Taiwanese Girl, PPT Batik, Doble Cara, and si Summer Yellow Sunset. Ang gagawin ko sa kanya today ay dadagdagan ko siya ng potting mix kasi kita nyo naman sobrang na-decompose na yung mga rice hull niya and nabawasan na yung kanyang lupa ng malala. So same pot dahil dadagdagan lang natin ng lupa and aayusin na din yung kanyang posture dahil tabingin na din siya and para naman mas gumanda siya lalo. From these 4 varieties na ito ay wala pa ako ni isang na-propagate sa kanila. And sobrang gaganda pa naman ng mga dahon nila dahil premium na din ang mga ito. Siguro sa mga susunod na araw ang gagawin natin ay yung mag-propagate tayo sa kanila kahit isa man lang na mapabuhay natin, di ba? Mahirap kasi pag nag-iisa lang yung isang variety sa collection mo. And this is based on my experience na iisang variety lang meron ako, then nabagyo, walang kapalit, kaya better to duplicate or even triplicate yung mga varieties na meron kayo. Para hindi mawawala yung variety na yun and para to save money din, diba? How much more kung ito ay isa sa paborito nyo, then nawala pa. So nakakaiyak yun and nakakalungkot. And this group of bougainvillea varieties, ang napabulaklak ko pa lang, dito ay si Taiwanese Girl. And I think she is part of Mona Lisa family if I am not mistaken. And variegated nga lang siya but not glossy. Kasi when we say Mona Lisa family, the leaves are glossy and shiny na parang plastic or para siyang fake. Then madami siyang colors like si yellow, si orange, si peach, si red, and pink, which is ito yung pinakabago sa kanila, and may mga variegated din. So yung color ng bracts ni Taiwanese Girl is peach and she is pretty at the same time variegated pa. Yun naman, 'di ba, ang ganda niya kasi stunning siya dahil variegated yung kanyang dahon. Another variety nandito ay si PPT Batik or si Pink Panther Taiwan Batik. This is different pa daw sa variegated PPT and wala pa ako nito pero hindi ko pa siya nakikita in person. What I like about this variety na meron ako now is dahil premium yung kanyang dahon. Kakaiba yung kanyang pagkabatik. Hindi siya yung normal na batik-batik lang. Di pa siya namulaklak pero kung nakita nyo na yung PPT na variety, ganun ang kanyang bracts and flowers. And I love PPT kasi sobrang sipag nito mag-flower and madami siyang mabigay. Promise guys. So you better, if may makita kayong PPT, better grab it guys kasi maganda siyang isama sa collection kasi sobrang sipag niya mamulaklak. And kumpul-kumpul din siya pag nag-flowers. Another variety naman is the Yellow Summer Sunset. And since yellow siya guys, maganda ito for sure.
And I am biased guys when it comes to yellow color na flowers kasi favorite ko ang yellow na bulaklak. Sino ba naman ang hindi mai-inlove sa yellow flowers, di ba? And madalang yung yellow varieties na bougainvillea kasi kadalasan purple, red and white yung mga dominant na nakikita natin sa online, sa mga live selling, or sa mga ibang varieties. And itong variety na ito ay parang yellow delima in terms of dahon kasi parang same sila and parang same din sila ng bracts. So sa dami-dami ng mga varieties parang same na lang yung kanilang mga itsura. Tapos pansin ko sa mga live selling, always nilang nire-request ang mga yellow varieties na bougainvillea. And naiintindihan ko sila kasi ang ganda naman kasi. And kayo ba, anong yellow varieties ang paborito nyo? Ako kasi may long time favorite na yellow variety ay si California Gold. She is old but gold naman kasi sobrang sipag nito mag-flower guys and hindi nakakasawa. Tapos yung Cali Gold ko, naglabas pa ng red na kulay. So, tinawag ko siyang California Ruby. Di ko alam ang name ng variety na ito. If meron man, kaya tinawag ko na lang siyang ganon. So, pala desisyon, di ba? And lastly, yung si Doble Cara naman yung next variety natin and madalang ko itong makita sa mga live selling. Di ko alam if nabago na ba ang kanyang name or what. And this variety ay minsan ding naging top rare and yung kulay ng bracts niya ay red. Pero currently, ang ganda ng dahon niya ngayon kasi nag-albino na siya. Gusto ko siyang paramihin kasi red and variegated leaves tapos albino pa. Oh wow, di ba? Ang ganda nito for sure. And di ko lang alam kung bakit siya tinawag na Doble Cara. So, at bago tayo magpatuloy and habang tayo'y nagbabahagi ng pag-aayos natin ng bougainvillea and baka sakaling napadpad ka sa channel ko and if you're happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea varieties and pag-aayos. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Ang next naman natin is yung isang pot ng bougainvillea. She is another variegated variety na may kasamang na akala ko noon ay golden tricolor pero hindi pala. So hindi ko pa alam yung real ID niya pero sabi ni seller, Dookie daw ito. Pero parang hindi siya Dookie but still regardless ng kanyang ID, maganda siya kasi masipag siyang mag-flowers. Guys, if you remember yung episode ko about grafting ng Delima Pink na variety, ito na siya ngayon. Sobrang lush na niya and yung mother plant ko nito ay buhay pa rin hanggang ngayon. Sobrang nakakatuwa kasi from small root grafted nakapag-propagate ako ng mas lush and mas malaking version. And take note, pwede na din siyang gawing mother plant and pagkunan ng cuttings and scions pang graft din. And tapos guys, yung RS ko na ginamit dito ay ito din yung tinanim ko na feature ko din in one of my episodes. Watch nyo guys, both itong episode ng paano ko grinaf yung Delima and yung pagtatanim ko ng mga big cuttings ng bougainvillea. So si Delima Pink, isa siya sa mga colors ng Delima series. And currently, ang meron na color ay Delima Red, Delima Yellow, Delima Orange, and yung pinakabago si Delima Pink. Ang maganda sa Delima, aside sa flowers niya, ay yung mga dahon niya kasi sobrang variegated talaga niya. Kahit walang flowers, sold ka na. So, ang gagawin ko naman sa kanya ay ire-repat ko siya sa aking recycled pot from my sirang sprayer. Sayang kasi nakatambak lang and pwede naman pakinabangan kaya gagawin na lang nating pot. Tapos guys, may video din ako nito kung paano ko kinonvert itong sprayer ko as plant pot.
And ang kagandahan sa kanya ay makapal siya and mukhang matibay and magtatagal. Yung unlike sa white pot kasi masyadong marupok dahil mabilis maging crispy dahil babad sa araw. Mas matibay pa rin ang mga ganito and even yung mga nakatimbang. So muntikan pang ma-disturb yung mga ugat nito kasi biglang nabuwag yung patty mix pero okay pa rin naman. And by the way, sa pagtatanggal ko ng puno ng bougainvillea sa kanyang paso ay nahirapan ako dahil naging putik na yung soil niya. And masyado nang madikit sa paso ay ang pertaining sa first bougainvillea natin. Ayaw ko namang biglain kasi baka mapuruhan yung mga ugat niya and baka masaktan and magtampo. Ayaw naman natin yun kaya ang ginawa ko guys ay dahan-dahan kong tinanggal or hiniwalay yung RS. Pag natanggal na, mas madali na ang trabaho kasi lalagyan mo na lang ng potting mix, then itanim mo na ulit. Lagyan ng fertilizer, diligan, and tapos done ka na. Itong activity ko pala today ay hapon ko ginawa para hindi mainit and para hindi sila ma-shock, hindi malanta. Dahil overnight pwede silang maka-adjust. Tapos kinabukasan naman ay inobserve ko if malalanta sila kahit na directly silang naarawan and to my surprise, hindi naman sila nalanta. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe. Stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!